it is. Ito ulit. Apply as it is. Do not complicate. Do not overthink. Apply as it is. Kaya, I'm very much excited to introduce this person. And for that, for me to introduce him, this is... Wala ba? Sorry. I'm so sorry. Di mo pala sila ready? Kayo, ready na ba kayo? Ang init? Ba't ang init? Hindi ako sanay. Ang lakas. Ha? Malamig. So ako pinagpapawisan. Ako may problema. So, ako may problema. Ganon. Ganon. Hindi, ang init talaga. Ang init. Mainit. Buti naman, hindi na siya. Pinatay kasi yun. Utang na loob. Kapatid, huwag yung patay ng aircon. Naka-on na siya. Naka-on lang daw eh. Oo. Ginawa ka na bang 30? Kasi minsan tini-20 eh. Okay. 20. Huwag niyo po yung 30. Utang na loob, mainit po yung 30. 25 lang po ang aircon para malamig. Ha? Kaya ba tini-30 eh? Hiningal ako tuloy. Ayan, alagay din natin yan. Diba? Dami natin goal sa buhay. Hindi talaga. Ayan. Marlene, ba't parang nalungkot ka, Marlene? Nauho ka na? Ha? Ay, mayabot. Ang yabot. Ay! Kasi siya po ang ating top 17 lang naman. Wow! Kasi exclusive yan sa inyo, no? Exclusive. Palakpakan naman natin si Marlene. Sino ba dito? Kasi meron sa akin na, hindi ko kasi nakikita eh. Meron sa akin, uy, salamat sa inyo sa mga nagchat-chat, sa mga nagde-text. Text? Parang may text pa ba? Parang chat, chat. Na very effective daw po. So maraming salamat po sa mga nagka-production. Because of Switch On. Sino dito yung nagka-production? Because of Switch On! Grabe, ang hila naman ang suporta nyo. Bakit parang feeling ko ang hirap yung pasayahin niya yung gabi? Parang masyado tayo seryoso sa buhay, no? Buti ko po, doon tayo na mag-usap. Siya na nakasapin ko. Siya masaya siya kausap. Okay na? Wait pa. Grabe, parang di ako ready doon na wait pa ulit. Ay, magtatanong ka lang ako sa ano. Ito, si Yerica. Yerica! Uy, kilala niyo ba si Yerica? Yes! Kilala niyo na kasi top 4 na. Yerica. A former OFW from Hong Kong. But right now, she earned last January, a total of 177,000 pesos. Grabe. Yerica! Small but terrible. Ano yung naging secret for having a 6-figure income sa Ascendra? Ganda. O lagi yung sinasabi maganda siya. Tama ba, Yerica? Totoo ka! Yerica, dali. Habang sinaayos nila yun. Ano po, yung... Uy, Jay, huwag po siya yung ano lang, naging masaya lang ako talaga na ginagawa yung network marketing. Tapos magaan. Yun lang talaga yung secret. Magaan ka naman. Ano yung magaan? Parang magaan. Mukhang magaan ka naman. Ako matimbang. Alam ko yan. So, ano yung naging Siyempre, share mo sa kanila. Parang, di ba kasi, it's parang ang top 20 pala. It's anybody's game. Did you expect that you will be part? Hindi ko siya ini-expect actually. Kasi ang gusto ko lang... Hindi ko po siya ini-expect actually. Kasi hindi ko naman talaga goal na yun. Baka, gusto ko lang talagang tumulong and given yung income sa atin. Bilang yan, tumutulong din sa iyo. Basta ginagawa ko lang talagang masaya yung network ko and yung tipong magaan kasi nga the way na ini-enjoy lang natin yung pag-network natin, dun talaga binibigay ni Lord yung para sa atin. Grabe mo. Kalmado lang. Kasi pag nakikipag-usap po si Yerica, ma'am, ako po, yan. Ganun lang siya. Ay, seryoso po! Ito din, si Limsy. Limsy, gano'n ka kaseryoso sa buhay? Bilang ikaw. Bakit?
Bakit kasi nahihiya ang ating top 2? Tama ba ako? Top 2 last February. January, no? Hindi mo share ka naman. A former OFW 7 years, 9 years yung mas partner niya sa Taiwan. Tayo ba naman? Siyempre mag-share ka sa mga senders. Kilala niyo po si Limsy? Yes! O, kilala niyo kasi may picture eh, no? Ano? May picture eh, no? Masarap pag may picture na nakikita, no? Siya po si Limsy, pakita ka sa kanila. Limsy, mag-share ka, bakit mo nagagawa yung gano'n? Na parang consistent 6 figures monthly. Limsy. Ayan, yung ginawa ko lang naman is, na-inspired lang ako sa'yo. Super. Ako pala sisi mo. Ayan, so na-inspired lang talaga ako sa mga nagiging top. Sabi ko, ako din. Sabi ko, hindi ako mapayag na hindi ako makakapasok dyan. Diba? So, mayroon din mga pinagdaanan, pero syempre, nandyan lang yung problem. Pero ang mahalaga, mag-move forward ka. At syempre, consistent lang talaga sa mga ginagawa mo everyday na para talaga makuha mo yung goal mo. Kasi ginol ko lang naman talaga simula January, mahit ko yung 1M. And ngayon, mag-1M na talaga ako, 10,000 na lang, 900 na. Ngayon, 1M na kasi meron tayo mamaya magpapadala ng executive. Yun! So 6 figures na nga. Congratulations! Grabe, very consistent talaga si Limsy, no? Tapos ang dami, puro kababaihan yan. Palakpakan naman! Very quiet, pero napaka-strong. Grabe kayo, Marlon. Napakatahimik mo, pero you're top 5. Diba? Excited ka na ba? Yes! O dapat mag-aanda o magpapayat na tayo. Kailangan mag-aan eh. Hindi ka magkakaroon. Joke lang. So ready ka na? Yes! Okay. So ngayon, sabi ko nga sa inyo, ngayong gabi, this is about building strategically, kung paano mo talaga, kasi it was really effective eh. Kaya nga siya tinawag na Chief Strategy Officer. Ay, parang may tumulas ng officer. Parang Bisaya man ako doon. Parang kaya siya tinawag na gano'n. He really stand that branding. Tama? He really have a lot of strategies. Pag sinunod mo yung strategy niya at kung paano niya ginagawa as it is, talagang it will give you a lot of results. And one of that, myself, is a product of that strategy that I listened to him. Kaya I encourage everyone to listen very carefully to the person that will be explaining it as it is. Alright? Kasi napaka-basic lang naman talaga ng ginagawa natin. So before I start, the best thing to describe this person is watching this video. And When I made this decision, it was never easy. This is one of the hardest decisions I made. Pero sabi nga nila that everything happens the way you want it to. I just realized a single decision acted upon with integrity and burning passion is powerful enough to set over the peace. Isa lang ang magpapangako ko sa bawat individual. Kung napalaki ko nga ang grupo ko sa former company ko, ganun pa kaya itong kumpanya meron dito? Ang tanong, sasama ko ba kayo?
here we are, at the start of what I believe is my true purpose. Yes, madali po ako. Yes, madali po magdali. Madali pong sabihin na dito ka na kaya. Madali sabihin na ito lang ang pakapalit ng buhay. But today, I choose to tell you that when things may become rough, your decision may be questioned. Your sanity may be tested. Remember that we will always be here. Sino ang naniniwala sa kwartong ito na darating by 2027? We will be the largest networking company in the Philippines! We will stand firm with you. We will put our names at stake. Kahit anong mangyari, sasamahan namin kayo. Hanggang gusto nyo lumaban, sasabayan ko namin. Nadamayan namin kayo hanggang sa makakaya namin. Walang pihito, walang tigil. Together, we will ascend. So without further ado, tawagin natin our Chief Strategy Officer, the one and only, Mr. Joseph Yeh! Di ba, upo po kayo? Yun. Anyway, good evening po sa inyong lahat. Okay lang po ba kayo? Yes! Bakit naman ang batang to? Okay. Well, anyway, unang-una po sa lahat, gusto ko lang po maging honest with you. Ito pong magiging topic ko po, this is not more on hype. Hindi to more on tataas ng sobra yung emotion po ninyo. Pero this is more on paano po kayo magkoconnect. Paano kayo mas magiging magaling na networker. Kasi di ba, ang common kasing dinidiscuss sa atin sa pag-network, it's motivation or inspiration. Ang next na level po talaga is instructional. Itong instructional, ito na yung mga dapat ninyo pong gawin. Kaya lang ito yung medyo boring na part. Hindi ito masyadong hype, hindi ito masyadong kasi ang nagiging problema minsan sa motivation, motivated ka ng sobra, hype na hype ka, pag uwi mo, ang tanong mo, anong gagawin ko? Nakaka-experience mo ng gano'n? Yes! Kaya nga diba, isa po sa promise po ng Ascendra way back before nung nagsimula po tayo last year is the clarity. Clarity na malalaman po ninyo kung ano yung dapat gagawin step by step. Kasi commonly, ang pinaka natutunan natin is mag-recruit. The sad part is minsan, nag-i-invite tayo, madali naman po talaga mag-invite, lalo na kung mangangako po tayo ng kung ano-ano. Kaya lang syempre may backfire din po yun sa atin. Kaya dito ipapaintindi po namin sa inyo kung ano ba talaga ang meron sa ganitong classic industry and especially ano meron talaga sa Ascendra. Kaya this is not a hype, mas tuturuan po namin kayo on how to connect sa mga magiging prospect po ninyo. Okay po ba yun? Yes! Again, kasi nakikita ko, dahil po dito mga old faces na nakikita ko. Ang topic na to, this is para sa mga bago. Kaya nagkataon lang nandito din kayo since this is the first time. At may babatiin din po din na lang, naalala. May babatiin ako. Hindi happy birthday. Madami-dami lang to pero bibili sa bro. Binabati ko po yung mga team achievers worldwide ng Tugigaraw at Apari Cagayan.
kila Nico Barles, Kerwin Talon, Albert Pagulayan, Papa Boy George, Richard Kabawatan. Binabati ko rin po si Roland Uy ng Team HIE. Ang isa po sa founding partner natin, nasa Sorsogon po sila ngayon. I think Sorsogon or Masbate po sila ngayon. Nasaan? Yun, nasa Masbate po pala sila ngayon. Thank you. And ito din po, nagpapabate yung pinaka-pogi na distributor ng Ascendra. Sino yun? Leonard. Mark Go. Oh, meron bang magkakontra? Yari kayo kay Donna. Okay. Kay Marco Basic Community, kay Jackie ng Ascendus Prime. Ang dahil ko dito babatiin. Sir Denver Ma'am, Leng, Tapaco City, James Angelica Sardinio, Danny Danao, Risa Van Mayrajes. Dapat pala ikaw naman rin bumati nito, no? Oo, Christine Bahoy. Ito din kay Ed Tamayo. Ito, matatapos na. Team Primex ng Team Canada. Tapos Team Primex Empire. Bisaya man ako doon. Team Primex Empire Team Japan headed by Nerissa Roy. Okay, anyway, anong tawag dyan? Napaka-excited lang po kasi this coming 22, meron din po tayong seminar sa Italy and magiging monthly na po ang seminar po natin sa Italy. Isa pa po, right now, sa araw po mismo to, naghahanap na rin po tayo ng office sa Cebu. Kasi few months from now, magbuho kasi po tayo ng Cebu. And ang mga nakalay na po natin mabuksan few months from now is Cebu, it's either Davao or Cagayan de Oro. Yun na po ang mga i-ano natin agad. May dalawa pa tayong ATC eh. Nag-ATC na rin na nagbayad na, hindi ko lang po ma-recall yung lugar. Kaya we are very fast yung i-expand po natin. Kaya nga event kami po talaga, honestly, grabe po ang trabahong nangyayari. Pero sabi nga, this is a good problem at ito naman yung gusto natin lahat. Kaya we could see, siguro a few months from now, marami na po na magsi 6 figures na mga Ascendra po, na distributor. Hindi po per month, pero per week. Yan po ang nakikita natin. And siguro mga 6 months from now, may magtatawid na po na distributor na magsa 7 figures a month with the rate sa nangyayari po sa ngayon. Kasi nakikita mo naman yung flow, nakikita po namin lahat ng flow. Kaya lalo pa ng mga ganitong training, kasi ang gagawin nyo na lang po, pagka-invite, madali naman mag-invite, tuturuan na kayo, paano magpa-join. Then after, ipapasok nyo sa Clarity Activation, may sunod-sunod na po tayong activities. And sa mahihiling naman pong gumimik ng mga kabataan, sinet na rin po namin, magkakaroon po tayo ng monthly na bonding po. Kaya meron po sa February 28. Sa mga mahilig po na nightlife ng mga bata. Sa mga bata lang po, sa may mga edad naman po, pagpaplanuhan namin kung magkakaroon kami ng Zumba. Pero hindi ko nagtatrabaho yun. Zumba yun ang exercise na wala akong nakikitang payat. Ayan, kukompletohin po natin, pati overnight po, magkakaroon din po. Dating ginagawa po kasi namin to, and this is very effective. Kaya lang, i-cater na po namin to as a company. Ng advantage dito, kayo po, salang na lang po kayo ng salang ng mga distributor po ninyo. Nandun po kayo o wala, meron po mag-aasikaso kanila. Kaya you will have a leverage sa part po namin. Okay po ba yun? Yes! Ready na po ba kayo? Yes! Okay. Ngayon, what is strategic connection? Now, you need to use the MAN principle. Ito ang pinakamadali. Tandaan nyo lang po MAN. Ano yung MAN? Letter M. Ibig sabihin po, means. Pag sinabi pong means, dapat ito yung mga tao. Kasi pag nagpo-profiling po tayo ng prospect, maganda po na kakaroon ka ng mga categorization kung sino yung ipa-prioritize mo. Kaya nga minsan kung nagpa-practice po kayo, okay lang na unahin nyo yung mga walang means. Kasi pagpa-practicean nyo po sila. Huwag po kayong masaktan pag meron kayong mga prospect na hindi sumasali kasi okay lang din, normal yan. Pero kung gusto nyo na mas strategic ang pagpo-prospecting po ninyo, kailangan ma-identify nyo, number 1, yung M, may means. Meron siyang connections, meron siyang pera, marami siyang available na oras.
Yan po ang may means. Ang authority naman, ito yung nag-decide. Kasi sayang po na may kausap ka, example, asawa, babae. Ang nagdidesisyon pala lalaki. Ang targeting mo, paano mo makausap, diretso na yung lalaki. Kasi pag kinausap mo yung babae, kahit mag-oo yan, ano mangyayari? Pupunta ka pa rin ulit dun sa lalaki kasi siya pa rin, madadoble trabaho mo. At minsan, ako naalala ko po, nagdidepende ang tingin sa'yo ng tao kung sino ang nag-invite sa'yo. Naranasan ko po, may downline ako dati, technician siya ng mga computer. In-invite niya ako, pumunta kami dun sa house party ng isang prospect niya, since yung prospect niya, ang tingin sa kanya, technician lang ng computer, mababa ang tingin. Since ako yung dala-dala niya, ano tingin mo tingin sa akin? Mababa din. Lalo pa that time, literal na mababa din kasi di pa naman kumikita ng malaki. Nakamotor lang ako nun, pumunta kami. Ito ginawa sa akin, pinag-present ako. Ito yung TV. Pinagtayo ako dito daw ako mag-present. Habang naka-on yung TV. Ngayon, hindi ko alam tuloy kung nakikinig siya sa akin o nanonood siya ng TV. Alam mo, parang ginawa akong clown na talagang nasasaktan ako that time. Pero sabi ko, sige, tapusin ko lang to para mapakita ko lang dun sa downline ko na talagang okay akong isama. Yun ang isang na-experience ko. Naranasan ko na naman one time nasa Catanduanes. Marami akong dalang product. Pagkatapos ko mag-product demo, binili yung lahat ng produkto. Nagmamadali, nag-aagawan yung mga empleyado ng munisipyo. Nag-aagawan silang bili, inubos nila lahat. Proud na proud ako sa sarili ko. Sabi ko, grabe, ang galing ko na mag-present. Nag-aagawan na sila. Bago ako umalis, nakita ko yung sulat. May sulat palang pinadala. Yung letter, ang downline ko kasi dati sa Catanduanes, kung tamang pagkakarecall ko, si Judge Santiago, siya yung judge ng buong Catanduanes. Pinadala niya ng letter yung mayor. Sabi niya sa mayor, may pupunta dyan na tao ko, suportahan niyo, bilhin niyo yung mga product. In short, malaki ang factor kung sino yung tao. Nakaranas pa kanina may downline ako. Sabi niya, punta ka dito sa bahay, may authority din. Punta ka dito sa bahay, may pupunta dito ang parang empleyado ng bangko. Siyempre, excited ako, pupunta doon sa bahay, punta. Pag upo ko, table, long table. Lahat ng manager ng bangko sa lugar namin. Manager ng Allied Bank, manager ng Metro Bank, manager ng China Bank, lahat ng manager ng doon. Present ako. Pagka-present ko, ganito kalupit yung downline ko. Oh, sali kayo lahat sa akin ha. Tinuturo lang. Oh, sali ka. Sabi nung isang manager, wala akong pera. Issue ka cheque, ako bahala. Yan pag may authority. Kaya minsan, wag po kayo masasaktan. Minsan, kaya tayo nahihirapan minsan kasi ang tinarget mo mga prospect, yung mga walang authority. Expect sunod-sunod dyan, lalo kang mahihirapan. Kaya dapat nakakategorize mo, lalo na minsan, kailangan ng special treatment din. Minsan may mga mali po tayo. Potential na client. Magaling, pinaupo mo sa seminar, 3 oras na upo. Tingin mo, mag-join? Hindi. Kasi yung mga taong matataas sa lipunan, minsan mga ilang minutes lang dapat kausapin. Actually, mas madali silang kausap. Numbers game lang. Tingnan mo, ito kikitain mo tapos usapan. Ang pinakamahirap kausap, yung taong walang pera. Ang dami ng tanong. Totoo ba yan? Bakit? Pwede yan ang food supplement nyo. Tatagal ba yung kumpanya? Ang dami ng tinanong. Sasali ka, wala pa akong pera eh. Kadalasan gano'n. Kaya, dapat na-identify nyo para alam nyo kung saan kayo mag-spend ng time at alam nyo kung sino yun. Negative, okay lang. Isa pang experience ko to. Dati, pag may minimit ako, nung old school pa po, nag-meet po sa mall. Always remember this. Ang sitwasyon natin, it's very flexible. Marami po kaming naituturo, minsan pwedeng effective sa inyo, minsan hindi. Kaya ikaw dapat ang marunong din magtansya kung tama ba siya or hindi. Ngayon, nag-meet ako dati ng prospect, example, 1 p.m. 1 p.m., 3 p.m., nag-meet ako ng prospect. Ayaw kong nasasayang ang oras ko.
Meron akong imimit ng 1 p.m. Nakaka-experience kayo na hindi sisipot? Nakaranas ako ng hindi sumipot isang beses. Kasi dati sabi ko, pag may minimit ako, nagbabasa ako ng libro. Para hindi man dumating yung prospect ko, hindi na sayang oras ko kasi nakapagbasa pa rin ako ng libro. Always remember this, guys. Sa lahat ng tao na sa kwartong to, pare-pareho tayo may 24 hours per day. Ang magkakatalo ang bawat isa sa inyo, ano ang ginagawa ninyo sa 24 hours nyo? Kaya sa akin, that time nung nangangarap ako maging top earner, na gusto ko talaga kumita ng malaki, buong oras ko talaga, sagad-sagad yan. Ngayon, 1 p.m. nagbabasa ng libro, hindi dumating yung prospect. Nanginaya ako, sabi ko, bakit kasi isang prospect lang ang minimit ko? Bakit hindi ako mag-meet ng 3 prospect? Alauna, ang i-meet ko, ilang prospect? 3. Dumating na yung isa, pinipresentan ko. Biglang nag-text yung 2. Sir, nandito na po kami. Anong gagawin ko? Pag potential na kausap ko, itutuloy ko muna, tapos titingnan ko siya kung potential siya o hindi. Sir, ano pong damit mo? Ay, nakapula ako. Ito, nakatayo ako sa may food court. Nakikita ko na siya. Ako, hindi naman niya ako kilala. Pagtingin ko, hindi potential. Hindi ko na nire-replyan. Ako yung nang-reject ng prospect. Kasi ang dami po ng prospect. Masasaktan ka pag isa lang ang prospect mo, tapos nireject ka pa. Di ba, buong araw, isa lang kausap mo, hindi sumipot, durog-durog ka eh. 10 kausap mo, negative yung siyam. May isang naniwala at sumali, hindi mo na maaalala yung siyam. Yung isa na ang magpapangiti ng buong araw mo. Tama po ba? Yeah, it is just a numbers game. Ngayon, balik tayo dito. After me, authority needs. Sino ba ang may pinakakailangan? Sino ba yung gustong kumita ng pera, may babayaran sa hospital, baon sa utang, may gusto ng recognition na nung bata siya, hindi man lang siya nagkaroon ng honor sa school, pero gusto niya magkaroon ng recognition, and meron tayong mga, pwede mong ikwento na dito, kagandahan sa atin kasi i-recognize ka. Baka hindi ka bagay sa school na 30-40 lang kayo na magpapalakpak sa'yo. Baka mas bagay ka dito sa Ascendra na libu-libong tao ang papalakpak sa'yo once na awarded ka. And that is needs. Lahat ng tao may kanya-kanyang need. Kailangan nyo lang malaman. Ngayon, etong 2 kasi ito, kahit may needs, may authority, pero walang needs, useless pa rin. Kaya dapat nagiging sensitive kayo na alam nyo kung anong needs sila. Kaya clear, anong dapat nyo malaman sa prospect? Man, principle. Okay, ito yung pinaka mga priority po ninyo. Sunod, saan ba ito pinipindot? Ayan. Dito na sa warm and cold market. Honestly, hindi ka mauubusan ng prospect. Sabi nila, baka daw lahat na lang ng tao sumali, sino pang re-recruitin nyo? Honestly, hindi yan totoo. 23 years na po ako sa industriya ng MLM. Nag-join po ako, 20 years old ako, 43 na po ako. Ano pangalan bro? Reden. Ilang taon na Reden? 19. Ibig sabihin, si Reden, hindi pa pinapanganak. Nagdi-networking na po ako. Tama? May susunod na Reden. Sino? Ayan o. Yan na bata yan, pwedeng hindi man niya ma-recall lahat-lahat, pero mag-iibang impact na, okay pala yung networking kasi dinadala ko dyan natin ng magulang ko eh. Even ako, nung na-trace ko, ini-expose na pala ako ng mama ko sa networking. Kung familiar po kayo sa Philcrap, yung may mga edad na... kasi si mama ko, lagi siyang nai-invite, pinapapunta kami, ang sabi, may bingo, sumali kayo, mananalo kayo. Kasi noon, ang pangpadami nila ng tao para may ma-invite, may mga palaro, may pakain. Yung ate ko, laging nananalo sa bingo. Mga ganyan na edad. Pupunta ako, wala akong maintindihan sa seminar, basta ano ko lang, magbibingo kami. And nung nalaman ko, ang Philcrap is yun na yung mga pinaka-unang networking company sa Pilipinas. Okay, ngayon, dito, pwede na po kayo maglista.
ito yung gagawin po ninyo agad sa mga bago po ninyong nag-enroll. Kasi ang tao by nature, honestly po kukunti ang tao na nag-iisip. Mas gusto po natin na meron tayong sinusundan. May nagbibigay sa atin ng instruction kung ano ang gagawin natin. Kaya dapat dito, kahit this is very basic, pero napakahirap nitong gawin sa tao pag pinabela mo siyang gawin. Pero mas madali kung tatanungin mo sa bago mong enroll, o sige, tara, ilista mo na yung warm market mo sa cold market. Ano po ba ang warm? Ang warm, simple lang, ito yung nagkaroon kayo ng connections. Ang cold, hindi mo to kilala. At ang pinakamarami sa lahat, anong marami? Warm or cold? Cold. Kaya nga, huwag kayong... Ako pinaka mga leaders ko, si Jackie Concepcion. Hindi ko naman po siya kaano-ano, hindi ko siya kilala. Si OJ, nakilala ko siya Friendster. Kung familiar po kayo sa Friendster, bago magkaroon ng Facebook, Friendster muna. Sino po mga umabot sa Friendster? Ano yung background music nyo habang... Di ba, naalala nyo yung Friendster? Yung pwede mong lagyan ng music background yung profile mo. Tapos may mga emo ka pang description ng sarili mo, kung ano mga gusto mo, di ba? Parang gano'n. Si OJ, din po siya nakilala. Majority ng mga leaders ko, hindi ko po sila kilala before. Nakilala ko na lang sila nung nag-code. Kasi mas maraming maniniwala sa'yo sa code, honestly, lalo na kung hindi maganda ang background mo. Sa warm naman, ang advantage mo lang kung maganda yung background before or may authority magulang mo. Kasi pag may authority magulang mo, yung respeto sa magulang mo, damay papunta sa'yo. Ang problema kung pasaway yung magulang mo, badamay din yung mababa sa'yo. Okay, kaya don't worry if your warm is negative, okay lang, marami pa rin cold. Pero ang gagawin nyo muna, palistahin nyo na. Palistahin nyo kahit 10, kahit 20. Ito tip. Huwag nyo pong i-overload ang isang tao ng ipapagawa sa kanila. Kasi di ba, naririnig natin minsan, magsulat ka ng 100 na prospects mo. Nakakalula po ang 100. Ang gawin mo lang yung alam mong kayang-kaya ng isang tao. Kasi ang tao, by nature, that is the science also bakit tayo nagkaroon ng switch-on, na ginawa ko ang switch-on na 3 hours lang. Kasi ang 3 hours, bitin talaga siya. Pag nabibitin ka, mas excited ka. Pag in-overload ka, ginawa natin yung switch-on ng 6 hours, 8 hours, traumatized po kayo, hindi na kayo uulit sa switch-on. Kaya nga nagkaroon tayo ng adjustment, bakit may switch-on pro na mas mahaba-haba. Kasi ito na yung mga nasanay dati sa switch-on. Yun ang science doon. The same thing pag nag-create kayo, kasi ako po, ibang-iba ako mag-handle ng bago, iba ako mag-handle ng leader. Iba-iba ang pag-handle ko per person. Nag-change po ang the way how I handle leaders. Depende sa hina-handle ko. I will be very frank with you. Nanggagalit po ako. Nangmumura ako ng leader. Pero meron din akong hindi ko kayang murahin kasi may tao na pag sinundot mong gano'n, lalong motivated. May iba naman pag sinabihan mo ng hindi maganda, magkukwit. Kaya you should learn kung sino yung taong kausap nyo, kung effective or hindi. Ngayon pag sa bago, ipagawa nyo lang sa kanila, pinakamadali. Ano yun? Tingin nyo, ang 20 na prospect, isulat nila. Mahirap madali. Pag nasulat nila yung 20 warm, 20 cold. Anong pakiramdam pag nagawa mo ang isang bagay nang pinapagawa sa'yo? You're proud. Proud ka sa sarili mo na tapos sasabihin pa, grabe, ang galing-galing mo, okay na tong start, nagawa mo agad. Walang reality sa mundo to, everything is illusion. Naalala mo yung bata na hindi naman marunong sumayaw, pero sinabihin mo na ang galing-galing mong sumayaw? Anong gagawin ng bata? Diba, sayaw siya ng sayaw, kahit pangit, wala sa tempo. Sabihin mong magaling siya na magaling, anong maniniwala siya? Magaling siya, at lagi siyang Masayaw. habang sayaw siya ng sayaw, darating ang time magiging magaling talaga siya. And the same with your prospect, the same with your downlines, the same with your GP. Na kailangan pagawa niyo muna sa kanila ng mga madadali na ma-excite sila. Kailan magle-level up? Pag sila na po yung nabibitin. Kukusa naman yan, pinatin mo na, example, pinatin mo ng ganito. Pag bago, ang pinakamaganda, attend ka ng training. Hanggang gusto mo lang, attend ka muna. Yun ang dapat na approach. Huwag na, attend ka ng training, tapusin mo yung lahat. Overload po sa kanila, lalo na kung hindi naman sanay. Clear? Kaya dito, 20, 20.
Then after, sino kakausap? Yung nag-handle. Kayo muna, huwag nyo, sabihin mo lang, i-refer mo lang sa akin, turuan lang kita paano mag-invite. Huwag nyo pong turuan ng sobrang daming skills. Sa dami nyo ituturo, walang magagawa po yan. Mas maganda, sige, turuan lang kita paano ka mag-invite. Itong prospect mo, turuan kita paano mo ito mahahatid sa akin at ako kakausap. Madali po ba magturo kung paano lang mag-invite? Okay. Now, eto, pagpo-profile na po ng mga target name pong prospect. Ngayon, understanding your prospect, what keeps them awake at night. Ako dati, pinag-aaralan ko ang background ng kakausapin ko. Example, empleyado. Tanong, ano ang hindi nagpapatulong sa kanila? Bills, utang, bills na po. Meron pa ba? Sino pa mga nag-work dito? Para may nagtatrabaho po ba? Budgeting. Stress. Okay, sabihin na natin, ito na lang muna. Ngayon, i-identify nyo ano ang trigger point niya. Ano ba ang trigger point nito? Since ito yung nagpapagising sa kanya sa gabi, anong trigger point? Pera. What if matulungan kita na yung, ito yung pinakamaganda nyo sasabihin. Alam nyo ba yung uso ngayon, nagtitrending ngayon, na nakakatulong sa lahat ng profession? Yun na. Alam nyo ba kung ano yung nagtitrending sa panahon ngayon na nakakatulong sa mga lahat ng profession? Ano? Ascendra. Subukan nyo lang sabihin nyo, alam mo ba na may bago ngayon na usong-uso na nagtitrend na nakakatulong sa lahat ng profession? Ano yan? Ascendra. Ano meron doon? Ito, pwede itong masolusyonan nito. Okay ka bang makinig sa akin kung explain ko lang sa'yo kung paano masusolusyonan? Doon na tayo papasok sa match them to our solution. Pag nakinig, present kang Ascendra, paano masusolusyonan? Saan ka nakakita po ng opportunity na pwede mo siyang gawin kung kailan ka available? Kaya nga, dati ako, it's either gumagawa po ako ng system na sasagutin nito yung lahat ng common problem na nai-encounter ko. Dati nagkaroon kami ng office sa Bicol for the simple reason walang office. Kasi ang laging tanong, may office ba dyan? Eh di, ang ginawa ko, nag-gather ako ng group, nag-ipon kami, paano kami magkaroon ng office? Hanggang nagkaroon kami ng office. Ano mga common magiging tanong sa inyo? Eh, wala akong time, kaya ko ba yan? Mahina ako. Hindi ako magaling. Kaya ko ba yan? Anong sagot? Okay lang kasi meron tayong clarity and activation na pwede kayo pumatay. Eh, paano? Anong oras ba yun? 7? Hindi na ako available eh. May recorded naman pong sa Zoom. Gets nyo? Dapat we are a solution provider. People will join you not because you're good. They will join you because you solve yung problema nila. Kaya lagi ko itong sinasabi ever since tayo po ang trabaho natin mag-solve ng problema. Kaya katulad din kami right now, ginawa na natin itong clarity and activation para makatulong sa mas marami sa inyo na mag-focus kayo, invite, pag nagpa-join, ipasok dito. Tapos magkakaroon pa tayo mga iba't ibang activities para paglabas mismo magagaling na kasi ito, tinuturuan kayo paano mag-prospecting. Sa bukas, tuturuan kayo paano mag-convert. Yung prospect, tuturuan kayo paano mag-join.
Kay Sir Jurgen, tuturuan naman kayo paano makita gaano kaganda ang industriya yung ginagalawan natin. Kay Sir Jed, tuturuan kayo bakit napakaingay ng Ascendra ngayon, bakit tayo may nag-iisang marketing plan na ganito, at ano ang meron sa Ascendra na wala sa iba't ibang company. Nakikigil po tayo? Yes! Kaya, yun po yung advantage po natin na for me, kahit anong sitwasyon, balik tayo dito, estudyante. Ano tingin nyong nagpapagising sa estudyante? Lifestyle. Lahat po ng tao sa ngayon, gusto po natin maging artista na. Nagugulat nga po ako, nag-gym ako araw-araw. Alas 12 tanghali, gusto ko mag-gym kasi walang tao. Pero ang dami na pong tao sa gym kahit alas 12 tanghali. Kahit gabi, nagagabi ako alas 12 gabi, may mga tao na sa gym, dati wala. Kasi nag-iiba ng tao ngayon. We all want to flex. Lahat gusto mo ipopost sa Facebook, sa social media. Then, kung eto yung hindi siya makatulog, ano yung trigger niya? Pinakasimple, pera, recognition, fame. May mga ibang tao na kung hindi ka napapansin, dito mo na patunayan yung galing mo. Yung hindi ka nagkaroon ng honor sa school, dito ka na magkaroon. Sa school, honor pa lang, grade. Dito, direction ng income ang ibibigay sa'yo. Okay, ngayon. Ano yung solution? Ascendra. Ano meron kay Ascendra? Tuturuan ka kumita ng pera. Paano kung magagawa, nag-aaral ako, okay lang kasi Ascendra, flexible ang oras. Pwede mo siyang gawin kung kailan mo gusto. Example, ito naman. Makikita niyo iba-iba. Ito, maraming mga ano dito. Ito yung para sa akin dati. Actually, mas gusto kong direct before, black sheep. Bakit black sheep? May authority. Ang black sheep sa pamilya, pag anong gusto niya, gusto niya. Di ba mas mahirap yung masyadong mabait? Gusto ko to, nung napagalitan ng nanay, ay ayaw ko na. Okay, ngayon ito, pang ano lang po, pang break lang po ng ice. Example, yung prospect mo, babaero. Meron bang babaero dito? Okay. Ito, tip po, sa mga babaero, pag nagsabi po silang graduate na po sila, matakot kayo, nagmamasteral na yan. Okay. Ngayon, doon mo tayo. Sa babaero, anong hindi nagpapatulog sa kanya? Babae. Ano pa? Pera. Lifestyle din. Dulo lifestyle. Okay. Anong trigger point niya? Pinakasimple. Gusto kumita ng pera. Anong solution? Isipin mo, parang ganito. Babaero ka, di ba nakakapag-date ka sa babae? Nilalabas mo, di ba gumagastos ka? Oo. O dito sa Ascendra, makipag-date ka. Pag-date mo, recruiting mo. Di kumikita ka pa. Di ba? Na-gets nyo? Kahit anong sitwasyon, pwedeng ito ang maging solution. Wala kang self-esteem sa sarili mo, mahina ang tiwala mo. Attend ka ng training, may makakausap ka, maayos ka. In short, lahat ng pinaka-pwede nyo maisip na problema, ang solusyon tayo. Kasi nga, kaya nga, di ba darating ang time, makikilala ang Ascendra, not as an MLM company, but as solution company. Na lahat ng problema, ang solusyon, itong dinidiscuss ko from prospect na mag-member. Ang Ascendra may naka-ready din, problema ng networker, ano ang solusyon? Turbo. Hindi nyo kilala si Turbo? Yun, Turbo AI. Na dati, katulad ito. Nakasave po itong talk ko. Itong talk namin nakasave to, tapos i-upload to kay Turbo AI.
para si Turbo AI matuto na siya. Ngayon, habang si Turbo AI from infant lumaki ng lumaki, darating po ang time, makakausap niyo siya na parang kami na mismo ng 24/7. Yun naman po ang solusyon po namin sa inyo. Nagtatapos na ba doon? Hindi. Darating ang time, gagamit ka ng VR, virtual reality. Ito pong lugar na to, kaya po itong i-copy paste. Meron lang pong machine na gagamitin, ilalagay dyan sa gitna, labas mo na lahat, isi-save nyo itong lahat ng lugar na to. Pati yung nasa labas lahat. Pag nag-VR ka, pwede ka nang para kang pumapasok literal sa office. Naka-VR ka, naglalakad ka, nakita mo yung mga tao, pwede kang pumunta sa kanya-kanyang office namin na nandun kami nakaupo. Pagdating namin doon, nandun kami nakaupo, pwede mo na kami kausapin. Na kung paano nyo kami literal kausapin, ganun din pa paano sumagot at katono pa ng boses namin. Pero nasa bahay ka. Nakikita niyo po? Yeah, we are just starting. Nasa tip pa lang po tayo ng lahat ng mangyayari po sa atin. Kaya yun po, konti-unting ginagawa na natin ngayon kasi para itong mga to, marareplicate na natin pagdating ng oras, mag-VR. Kahit umatan ka ng ganito, bahay ka na lang ninyo, mag-VR ka, pag upo mo dyan, nakaupo ka, pili ka lang ng upuan, upo ka. Nai-gets? Yes! Okay. Ngayon, anong solusyon ng lahat ng problema? Paano kung may sakit? Yung products natin, makakatulong para lalong maging healthy ka, maging maganda, so on and so forth. Clear? Yes! Next Saturday, hindi bukas, next. Meron na po tayong official na doktor na magdi-discuss na po mismo ng mga product po natin. Dok, isa lang sa hospital niya ang St. Luke's. Kaya itong taong to, napakagaling po talaga nito in terms of sa products. Very credible. Hanggang ngayon po, may 3 pa siyang clinic na malalaking hospital. And buti na lang, napagbigyan niya tayo na maging official. Ibig sabihin, nagkakirmahan na po, hindi na po siya pwedeng tumakas, tuloy-tuloy na po siya na mag-train po sa atin. Kaya, pagdating po, every Saturday po yun, bago po mag-talk si Sir Nico, siya po muna mag-train. 4 p.m. po next week na Sabado. Kaya I suggest sana maka-attend din po kayo lahat. Pwede kayo mag-video, mag-record para mas maging well-versed po tayo lahat sa product. Lalo na yung mga incoming natin product, kung gaano po siya kaganda at ano talagang effect niya sa sarili natin. Okay po ba yun? Yes! Okay. Now, 28. yun. Okay, ngayon. Ito lagi nagiging question. Diniscuss ko to nung sa grand launching na i-elaborate ko lang po ng maayos. Hindi nyo po kailangan i-distinguish ang sarili nyo kung onliner kayo o offliner. Kasi end of the day, ginagawa nyo po siya both. Okay? Ano po ba ang offline? Sabihin natin ang offline na warm. Ito yung reunion, community space. Ito yung mga may physical touch po kayo. Nakilala mo sila, na-meet mo sila. Okay? Ngayon, that is the offline ng warm. Ang offline ng cold. Ito naman po yung tinatawag na nakalangan. Susundan ko lang ako naguluhan. Offline na cold. Ito yung pwede po kayo mag-prospecting sa lahat po ng nakikita nyo. Hindi nyo kailangan baguhin yung routine nyo para mag-network. Kung ano na po ang ginagawa nyo, ang magbabago lang yung topic nyo sa mga kausap nyo. Kung dati kinakausap nyo, pinag-uusapan nyo, chismis, politika, kung ano-ano, ba't hindi mo pag-usapan na lang Ascendra? Yun ang pagkakaiba. Kasi ang tawag po namin dito sa code, you need to network as you go. Recruitin mo lahat ng naggugupit sa iyong buhok. Kaya maganda, every pagupit mo, iba-ibang barbero ang pinapagupitan mo para may prospect ka palagi. Nagpapagawa ka ng kuko, di ba? Kung gusto mo, kada isang kuko, ibang tao, di ba? Meron kang venting prospect, di ba? Ayun, yung binibilang mo ng karne, ng gulay, ng isda, lahat yung dana mo, invite mo yan. Ako, way back before, lahat po ng classmates ko na-recruit ko, lahat ng professor ko na-recruit ko, lahat ng tao sa school na-recruit ko, hindi po ako nahihiya.
wala akong pakialam kung gusto mo o hindi. Ang focus ko lang dun sa gusto. Kasi na-develop na po sa akin nung wala po akong hiya masyado kasi namasada po ako ng jeep for 5 years. Maniwala man po kayo sa hindi, sa Bicol, namasada po ako ng 5 taon, sinsanay na po ako na may mga pasaherong ay bumaba. Minsan may pasaherong hindi nagbabayad, minsan may nagbabayad. Diba, normal po yun eh. Kaya, nung nakita ko ang networking, hindi na po ako nahihiya kung i-reject mo ako. Naalala ko dati, namimigay akong flyer sa Legazpi. May schoolmate ako na dumaan. Tapos sabi niya, ano nangyayari? Kasi Ogie po nickname ko sa niya, ano nangyayari, Gi? Hindi ka man lang ba nahihiya sa ginagawa mo? Ganun ang sagot sa akin. Sabi ko, ba't ako mahiya? Ano bang masama sa ginagawa ko? Buti that time, hindi talaga ako nasasaktan sa ganun. Kasi ang bottom line sa akin, gusto kong yumaman. Kaya wala sa akin kwenta yung opinion ng ibang tao. Kasi unang-una, pag ako nagutom, hindi naman nila ako papakainin. Di ba? Bakit mo iintindihin ang opinion ng ibang tao na pag may pinagdadaanan ka, hindi ka nga nila tinutulungan? Di ba? Kahit minsan nabubuhay sa opinion ng ibang tao, always remember this. Kahit anong gawin nyo sa mundong to, may taong gusto ka at may taong hindi ka gusto. Alam niyo po ba, sa oras mismong ito, may mga tao na ang tingin sa'yo hero at may mga tao ang tingin sa'yo kontrabida. Tama? Kabahan ka pag lahat ng nakapalibot sa'yo, kasundo mo. Alam niyo kung bakit? Pag kasundo mo lahat ng nakapalibot sa'yo, pupusta ko ang malungkot ikaw. Bakit ka malungkot? Kasi piniplease mo lahat. Pag piniplease mo lahat, wala ka ng sariling identity mo na end of the day, ikaw yung malungkot. Kasi you need to protect who you are. And by doing it, may taong gusto ka at may taong hindi ka gusto. Kaya there's nothing wrong na may mga tao na ayaw sa ginagawa mo, gusto sa ginagawa mo. Kasi ang boring ng mundo kung lahat tayo, iisa ng gusto. Imagine mo lahat tayo gusto natin puti. Di ba lahat tayo nakaputing damit, puting sapatos, puting pantalon, ano nang itsura natin? Yung pangalan pa natin, Ascendra. O di ba, parang malapit na Ascend. Di ba? Kaya, yung point ko na, we are living in a perfect world because of all the imperfection that meron sa mundong to. Hindi magiging masarap ang ngiti mo kung hindi ka umiyak. Hindi magiging masarap ang success nyo dito kung hindi maraming nag-reject sa'yo. Diba, subukan mo mag-join sa ganito, tapos lahat ng pre-record mo sumasali. Tapos kumakatok mo sa bahay mo, sali po kami. Nakapila na sali po kami, sali. Hindi ka na rin matutuwa eh. Diba? Ang mundo, it's polarity. Bakit pag tumawa ka ng sobra, pagkatapos tigil? Kasi polarity, walang tawang tuloy-tuloy. Bakit pag may aksidente, naipit na, natatawa ka pa? Ay, nadapa! Polarity. Kailangan balanse ang mundo. Hindi pwede, sabi nila, yan tinuturo niya, paano na lang pag lahat yumaman? Malabo yung hanggang may taong katulad mo, hindi lahat ng tao yayaman. Diba? Pangbalanse po yan. Yan ang mundo. Ang pangit pag lahat tayo iisa ang gusto. Ang hahanapin nyo lang po yung tao na gusto yung gusto mo. Clear? Kaya yung karelasyon mo, pag hindi ka na gusto, alam mo na yan. Diba? Maghanap ka ng taong ina-appreciate ka. Maghanap ka ng taong inaalagaan ka. Tama po ba? Okay. Ngayon, dito sa online warm and online, ito naman po yung mga friends niyo po sa social media na nagkaroon kayo ng usapan pero hindi po kayo nakikita ng personal. Ito po yung mas malawak ng mundo, ang online. Itong code naman po, pwede po kayo dito mag-boosting. Sa mga hindi po marunong, pwede po kayo magpaturo sa mga SP po ninyo. Ito, unlimited na po talaga ito. Ito yung, actually this is, sa lahat to, pag nagmo-market kayo, honestly, ito yung pinakamura.
Ang akala ng iba, ang mahal kasi pag magbo-boosting ako, I need to pay money. Yes, you need to pay money. Pero nagbabayad din po kayo dito. Ang binabayad nyo dito, time, effort, at minsan pera pa. Naranasan ko po dati tuwing may kausap, magpapa-Starbucks ka. Isang kape sa Starbucks noon, mga 100 plus. 3 sila. Hindi magkano pa yan, di 300 plus, ikaw magkakape ka pa. Yung downline mo pa, ulit-ulit na nga kasama mo, palibre pa ng palibre ng kape. Yung kinita mo, lugi ka pa. Diba? Ano ang point ko? Dito, lalapit na sa'yo ang prospect. Mas maganda to kesa sa ito, massive, kasi sa massive, ang haba pa ng kwentuhan. Dito, diretso na. Ang tanong naman sa akin lagi ng iba, wala akong pera. Babalik lang tayo, yan yung trigger mo eh. Di maghanap ka, paano ka magkaka? Gusto niyo po ng kwento? Oh, teka lang. Alam, lagpas na ako 1 hour. Hindi, ang haba ng intro mo. Let's say ko. Okay, ngayon, may kwento ako sa inyo. Walang negative sa mundo. Hindi nyo lang po nakikita yung whole story. Kung ano man po pinagdadaanan niya ngayon, you need to be happy, lalo na nandun kayo sa tinatawag na hindi trigger, sign. Ano ang sign nakikita na po kayo ng sobrang laki? Number 1 sign, magkakaroon ng chaos ang buhay mo. Magiging magulo. May mga mawawala sa buhay mo. May dati kang hindi problema na akala mo wala, biglang nagsulputan ngayon. Good sign po yan. Kasi ibig sabihin, nire-reprogram ka na. Pangalawa, nababad trip ka na sa sarili mo. Bakit ako ganito? Ayoko na ng ganito. Nag-iiba ka na ng trip. Yung dati mong gustong kainin, ayaw mo na bigla. Yung mga kaibigan na dati mong close na close, parang ayaw mo nang salamat makipagkwentuhan sa kanila. That is a sign. Pangatlo, nagbabago bigla yung mga nangyayari sa'yo. Na parang napapatanong ka, bakit ganito? Parang binagsakan ako ng lahat ng kamalasan sa mundo mo. Bakit hindi na lang matapos-tapos itong problemang ito? May problemang isa, may pangalawa, may pangatlo, may pang-aba. Yan ang sign na may paparating na sa'yong malaking pera. Paano mapapabilis? Huwag kang tumambay sa sitwasyon mo. You need to honor your emotion. Nakakatakot, diretso yan ang emosyon. Kaya nga tayo umiinom ng alak. Kaya nga minsan nilulunod mo na yung sarili mo, manood na lang ng Netflix para hindi ka makadiretso dun sa emosyon. Kaya minsan ginagawa mo lang busy yung sarili mo, kunwari busy ka, para makalimutan mo yung emosyon na yun. Ang pinakamabilis na way na paglabas sa sitwasyon nyo, diretso nyo yung emosyon na yun. Walang masamang umiyak. Walang masamang mandiri ka sa sarili mo kasi that is the old you na binabago na pagpunta sa bagong ikaw. Hindi kayo magkakaroon ng new you kung andun ka pa rin sa old you. Kaya it is your decision kung ano yung gusto mong mangyari sa'yo. Kasi tatambakan ka ng problema, kasi ipupush ka, sinasabihan ka magbago ka na kasi. Ang tagal mo nang sinasabi magbabago ka, balik ka pa rin ang balik sa dating ikaw. Tapos nagtataka ka bakit hanggang ngayon, yan ang resulta mo. Kakaintindihan po ba tayo? Yes! Okay, ngayon, marami po bang nakaka-relate? Kasi namin yung nakikita mo, padiretso na yung mga luha niya, kaya tinigil ko na. Hindi naman to, skill training to eh. Okay.
Ngayon, ways to connect to your prospect. Ito po ang pinaka-importante. Hindi to pagalingan mag-present. Pagalingan ito makinig. You should learn to ask question sa mga prospect nyo. Kumusta ka? Okay ka pa ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Diba? Ibig tanungin mo, anong ginawa mo? Ito kinikita ko, ito milyon-milyon, ito kotse ko. Hindi yan nasali dyan. Everybody wants to be heard. Makinig ka. Then if you want na maging mataas ang accuracy nyo, maklose nilang prospect nyo, pakinggan nyo kasi kukunti ang taong makinig. Lahat tayo busy magkwento ng buhay natin sa ibang tao. Then after asking, i-share mo kung anong value at i-share mo kung paano masusolusyonan yung problema niya. Alam mo kasi sa bahay, masyadong minamaliit ako ni Mrs. kasi mas malaki kinikita niya sa akin eh. Then ang pinaka pwede mo maging solusyon, tulungan mo siya paano siya kumita ng malaki. Dito mo na ipapasok yung sinabi ko kanina na alam mo ba na merong isang opportunity na makakatulong dyan sa sitwasyon mo. Na kung interested ka, pwedeng na-explain ko sa'yo ng maikli. Then dun mo na ipipresent yung assembly. Useless kasi mag-present ka na yung tao hindi willing makinig. At bakit nga naman makikinig ang isang tao kung hindi naman niya alam kung para saan yung papakinggan niya? Kaya alamin mo muna yung problema, after ang solusyon, assembly. Clear po ba? Okay. Itong use content and ads to expand reach. Ito naman, turuan nyo na po lahat ng mga GP nyo na magkaroon ng page, mag-post sa page. Turuan nyo kung paano maging content creator kasi whether we like it or not, lahat po tayo is already a content creator. Nagkakataon lang ang iba, kumikita na. Ang iba, magta-transition pala. 2011, may Facebook page na po ako. At milyong pera po ang pinasok yun dahil lang napakaaga kong nakita siya. And ngayon, sinasabihin ko po kayo ulit, may next wave ulit ng content creator. Dati, ang power ng content creator sa kada malalaking major na mga content creator. Ngayon po, lahat na tayo may kanya-kanyang content creator. Kaya sa akin, continuous po matuto kayo mag-post. May chat GPT naman, pwede kayong i-guide. Or, andyan po si Jed, umattend po kayo ng second loop. Or, pwede po kayong makipag-set ng meeting. Nagkataon lang po ngayon si Jed, medyo punong-puno na po ata ang schedule niya. Ngayon, tuturuan ko naman kayo ulit ng technique. Di ba? Ano ang problema? Schedule kay Jed. Tama. Puno-puno na schedule niya. Anong solusyon? Pera. Alamin nyo anong hilig. Yung Abangan nyo kung saan pumupunta. Or pag nandito sa opisina, nandyan na kayo. Antayin nyo. Pag pauwi na Sir Jed, baka pwede naman itong makipag-usap kahit maikli lang. Pag si Jed po kausap na hindi pwede maikli. Nang ano ang point ko, don't ever let someone say no to you. Kasi pinatunayan mo ano yung gusto. If you want something so bad enough, dapat ultimo itong nasa taas at ultimo nakapalibot sa'yo, makakonvince mo na gusto mo talaga. Paano masasabing gusto mong yumaman? Iyaman ka. Na-reject ka lang, ayaw mo na. Nag-try ka lang ng 1 linggo, ayaw mo na. Ilang taon tayo bago natutong maglakad. Kung ang magulang natin merong quit, di ba ka marami sa atin hindi natutong maglakad? Yung anak ko nakasampung dapa na, hindi na yun matututo. Di ba? Eh bakit ikaw nang nag-network? 5 rejection lang, ayaw mo na. tama eh. Hindi pwedeng hindi ibigay sa iyo kasi sabi, ask and you shall receive. Eh ang problema, ang dami mong gusto. Gulong-gulo na tuloy yung nasa taas kung anong ibibigay sa iyo. Gusto kong yumaman, rejection. Ayoko, ang hirap pala. Si Kuji na lang, imagine mo, may nag-join sa kanya. Nito ba si Kujira?
Ayun, yung nasa likod po, yung matangkad. Yan, pakikasa naman. Okay, si Koji po, may nag-join pa lang sa kanya ngayon. Executive. Prospect niya 2 years ago. Eh kung nag-give up siya, you'll never know. Hindi mo kailangan sa totoo lang sobrang daming GP. May dalawa ka lang na potential na pumotok. Tapos ang laban mo. Eh lalo na kung may spill ka pa sa kabila, di isang laban ka na lang. Diba? Tapos gusto mo matapos agad. Diba? Ang pangit naman, subukan mong manood ka ng... Gusto mo mong manood ng pelikula after start, the end? Kasi nagmamadali ka eh. Diba? Paano mo yumaman ng mabilis? Pati hindi mo enjoyin yung process. Yes. Sarapan mong madapa. Sarapan mo ma-reject. Sarapan mong masaktan. Kasi kung yun ang magiging gagawin mo, hindi na siya magiging mahirap. Kaya mahirap ang isang bagay kasi iniisip mo, eh ba't hindi mo isipin kasi madali? Diba? Nare-reject ka, okay lang. Bakit? Eh magkakaiba naman tayo ng gusto. Okay? Ngayon, dito, pinaka-importante lang po, marunong muna kayo after naman ang mga problema niya, ang magiging solusyon. Kaya hindi mo malalaman yung problema niya kung hindi ka makikinig. Okay? Yun. Yun. Okay, ngayon, rejection is normal. It's filtering, not failure. Detach emotion from outcome. Huwag kang masaktan. Kung ayaw, hanap ka lang ulit ng iba. Focus on process, not immediate results. Consistency wins. Dito, okay lang po na ma-reject. Ang importante, tuloy-tuloy. Guys, ito dapat ang tandaan nyo. Maraming misconception sa system. System pinakasimple. Ginagawa mo ng ulit-ulit ang isang bagay with the same results. Ang pag-a-attend po ng section sa mga umatin, that is a system. Ang may kausap ka, 2, 3, 5 araw-araw, that is a system. Ang system, hindi mo na kailangan mag-isip na ginagawa mo siya ng paulit-ulit. Na pag ginawa mo siya ng paulit-ulit, doon mo mararanasan yung results na gusto mo. And hindi po enough na may isa ka lang nakausap, magkakaresulta ka na. Hindi po. Ang ganitong klaseng negosyo, numbers game, hanggang nasasaktan ka pa sa rejection, ibig sabihin, kulang pa kausap mo. Kasi darating po ang time, sa daming kausap po, magkakakalyo na damdamin mo. Hindi ka na, present, gusto mo ayaw, okay. Present, gusto mo ayaw, okay. Yun po yung may kalyo. Pagbaguhan, present, gusto mo, ayaw? Ayaw? Dito pa ako sa akin. Inabot pag 1 linggo. Nung nagutom, wala na pangkain, sa kaumataw. Hataw na lang ako, wala na pala pangkain. Ano ang point ko? Huwag niyo lang maging motivation yung negative. Ang motivation yung level up. Pag ayaw hanap ng iba, ang daming tao. Mag-8 billion ang tao sa mundo to. Bakit ka malulungkot sa isang tao? O 2 tao? O 5 tao? Sobrang dami ng tao sa mundo to. Doon ka mag-focus. Mag-focus kayo sa system. Anong system? Example, 5 kausap araw-araw. Kahit anong emosyon meron ka. May gana, ilan ang kausapin mo? Walang gana, ilan kausapin mo? Maulan, ilan kausapin mo? Mainit, ilan kausapin mo? Wala sa mood? Walang pera? Maraming pera? That is system. Ano nangyayari sa atin? Ang sipag, depende sa mood. Maraming pera, hindi naman nakahataw.
Tapos magtataka ka bakit naubos yung grupo mo. Kasi hindi ka consistent. Napakasimple ng life na ako ginawa ko for almost a year. 6 presentation per day. More than 12 hours akong nagsisipag, kasama na ang flyering ko mga 3 hours. Iba pa yung leaders meeting ko. Ginawa kong way of life ang pag-network. Maraming nagtatanong sa akin, parang isang araw may ginawan po ako ng video, mga 13 katao, isa-isa. Sabi sa akin nila, Tanya, nila daw binibiro, ang sipag ko naman. Normal ko to eh. Bakit? Ang hirap po nang walang ginagawa. Sino sa inyong nangangarap ng buhay nang wala kayong gagawin? Gusto kong yumaman, wala na akong gagawin. Naalala nyo nung nagkaroon ng pandemic? Masarap po ba nang walang ginagawa? Hindi po dinisign ang katawan natin not to move. Kaya ang katawan, pag matagal mong hindi ginagalaw, may mga sumasakit. Kasi nakadesign tayo, dapat gumagalaw tayo. And for me, I really love ang industry natin. Sinong hindi mamahalin ng industriya ito kung nagpapabago ka ng buhay? Sinong hindi mo mamahalin ng industriya ito? Yung mga wala ng hope, nagkakaroon pa ng hope. Yung mga tingin nila, hindi na sila pwedeng umasenso, pero umaasenso pa dito. Pag nakakita kayo ng mga GP nyo, na nagbabago ang buhay, nagte-text sa inyo na, grabe, nakakabayad na ako ng mga bayarin ko, dati may sakit, gumaling yung sakit nila, yun ang pinakamamahalin nyo sa ganitong klaseng industry. Kaya kami po, yun ang dedication po namin sa lahat na magiging part ng Ascendra, sa lahat ng tatrabaho ng Ascendra, na talagang we will be here. Sabi nga, hanggang andyan kayo, andito kami. Hanggang lumalaban kayo, lalabanan po namin, sasabayin po namin kayo hanggang makuha nyo yung mga pangarap nyo. Yun. Okay. Ito yung in-explain ko po kanina. Dapat meron po kayong ganito. Bahala na muna kayo kung ilan ang gusto nyo, ilan ang conversation nyo per day, tapos consistent follow-up, tapos etong tracking monitor. Importante, hindi po motivation ang pinaka-importante. Ang mas importante, monitoring. Ito yung siguro kung meron po akong magiging difference po sa hindi siguro alam sa pag-network, napakahigpit ko po sa monitoring. Kasi doon ko malalaman kung ano yung next na dapat gawin. Kaya dito po, pwedeng simulan mo muna sa sarili mo, maglagay ka po ng ilan ang dapat kausapin mo, kung sa sarili mo. Pagdating na marami ka ng GP, dapat tinutulungan mo rin silang i-monitor. Ang perfect na pagda-download ng bagong skill sa utak natin. Kasi di ba yung mga kanya-kanya tayong ugali. Example lang, Yossi. Gusto nyo matigil mag-Yossi. 21 days straight, huwag kang mag-Yossi. Etong 21 days, ito yung nagda-download ka ng bagong skill sa utak mo. Sa loob ng 21 days, grabe ang mangyayari sa'yo pag gusto mag-stop ng Yossi na nag-Yossi ka ng ilang taon. On the 22 days, this will be effortless. Effortless na ang pag hindi mo pag-iinom hindi mo pag-Yossi. Ngayon, the same thing din dito. Kung wala pa po kayong disiplina, mag-goal lang kayo na medyo madali, kahit 5 ang kausap per day. Ilang araw niyo dapat gawin? Paano pag may nalaktaw na isang araw? Balik ulit sa 0. Nagigets? Kaya kung dating mahina ang loob mo, araw-araw lang, pagagising mo sa umaga, sabihin mo, malakas loob ko, magaling ako. Ulit-ulitin mo lang yan, pang 22 days, at tingin mo na sa sarili mo, magaling ka na talaga. Kaya po sa ibang mga nag-switch on, alam niyo na nangyayari sa inyo, ba't hindi kayo kumikita? Hahataw 1 linggo. The following week, hindi nahahataw. Hindi siya na-download eh. Ito yung pag-download ng bagong skill sa utak natin. Kaya irregardless sino po kayo, irregardless ano po ugali nyo, pwede po yung matanggal, pwede po yung mapalitan. Kailangan nyo lang ng 21 days straight. Okay po ba? Okay, malapit na tayo matapos. Now, ito. You are now ready to connect. Confidence to start. Progress over perfection. Hindi kailangan maging magaling kayo. Ako first na pagtoko po ng mic, hindi rin po ako marunong. First na talk ko, blanco po ako.
Sabi sa akin nung upline ko, magtotalk ka Joseph, ikaw yung mag-closing. Sabi ko, yes po, upline. 1 week ako bago sinabihan. That time, parang sabi ko, parang school recitation lang to. Ginawa ko, nagpa-practice ako gabi-gabi. Pa-practice ako ng sasabihin ko. Grabe, excited na ako. Nung araw na yon, nung gabi excited ako, kinabukasan, medyo may kaba na excited. Nung pagpunta ko sa opisina, yung kaba ko dumadami, yung excitement ko kumukonti. Alam niyo ilan ang attendees namin? 5. 5 tao, 3 member, 2 lang ang prospect. Nung nagtutok na yung upline ko, nung ini-intro na, yung kaba ko ang bilis na ko. Nung malapit na ako tawagin, grabe, hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa puso ko. Please welcome, batang-bata estudyante, Mr. Joseph Lee. Paghawak ko po ng mic, 5 attendees ko, paghawak ko ng mic, dumilim yung mundo. Wala akong maalalang sasabihin. Ang tanong ko sa'yo, power! Amay! Yun yung first talk ko. Hindi ako, kaklase ko na nga lang, kinakabahan ako pagkausap ko. Yun pa kayang ibang tao. In short, lahat tayo may ganun. Meron kang gagawin na epic. Parang sa vlogging, your first video will be your worst video. Sa pag-network, ganun din. Papal pa kayo. Ang importante, tawanan nyo lang. Mas lamang ka sa sumubok kaysa sa hindi sumusubok. Courage to connect. You carry solution and value. Huwag kang kabahan. Sa prospect mo kasi hindi naman yan marunong. Kahit sabihin mo yung barley namin napakaganda, puti ang kulay. Ano sasabihin niya? Oo. Di ba ang prospect naman, tango lang naman yung tango mo nang sasabihin mo. Alam nga naman i-debate ka niya, hindi, green kayo eh. Di ba? Kaya huwag kayong mahiya, huwag kayong kabahan. Normal lang po yan, present mo lang, sabihin mo lang kahit magkaiba-iba yung sasabihin mo, okay lang yan sa umpisa. Matututo ka pa rin ang pagdating ng oras. Okay? And lastly, commitment to grow, experience, build. Hindi ka magiging magaling sa isang bagay kung hindi mo siya ginagawa ng paulit-ulit. Tama? Bakit reklamador ka? Matagal mo nang ginagawa kasi yan na paulit-ulit. Ngayon, bakit kaya yaman? Kasi araw-araw yan ang babanggitin mo. Paulit-ulit. Kaya kung saan kayo gustong gumaling, yun lang gawin nyo. Paulit-ulit. Clear? Yes! Okay, dito na tayo sa last slide. Yun. Ngayon, the market is waiting, your dreams are pending. Ngayon, ito po yung gusto ko bago tayo magtapos. Yung kwento ko na walang mali sa mundo ko. We are here just a passerby. Dadaan ka lang sa mundong to, na meron kang avatar na tinatawag ang katawan natin. And pagdating ng oras, mawawala din po ito lahat. Maraming moment na tayo sa life natin na yung iniyakan mo, ngayon pinagtatawanan mo na lang. Meron ka kay dating crush na heartbroken ka, ngayon natatawa ka na lang sa kanya, lalo nung nakita mo para ang tanda na. Ngayon, maraming moments sa life natin na darating na magiging pagtatawa na lang natin siya. Now, gusto ko itong tapusin, itong training na to sa kwentong walang maling nangyayari sa mundong to, hindi nyo lang tinitingnan ang bigger picture. Magsisimula itong kwentong to, may isang kabayo na napunta sa isang village. Pagpunta ng kabayo sa isang village, sabi ng mga villager na nandun, swerte to, this is a good sign. Kasi lalo may dumating na kabayo dito na walang may-ari, magandang sinyales to. Sabi ng farmer sa villager, siguro, kinabukasan may dumating ulit. Grupong kabayo na, hindi na isa, grupo. Ano sabi ng villager? Swerte naman ito kasi kahapon isa ngayon marami, grabing blessing ang mangyayari sa village natin. Anong sabi ng farmer?
Siguro. Kinabukasan, yung anak ng farmer, naisipan sumakay sa kabayo. Habang sumakay siya, biglang nahulog siya. Napilayan. Ngayon, sabi ng mga villager, parang malas ata yung nangyari. Hindi pala totoong swerte. Anong sabi ng farmer? Siguro. Biglang after a day, dumating naman yung isang army. Army galing sa Karean na naghahanap sila ng mga binata na kukunin nila at isasabak nila sa gera. Kinuwala ng lalaki. Eh, nakita yung binata. Eh, may pilay, di ba? Hindi nila kinuha. Kasi may pilay eh. Paano papakinabangan sa laban? In short, nakaligtas siya. Kasi yung lahat ng pinapadala doon, sa frontline nilalagay, yun ang mga mamamatay. Di swerte na naman, tama? Ano sabi ng farmer? Now guys, sana to yung may pinagdadaanan kayo sa buhay. Feel excited kasi malay mo, yung susunod na mangyayari, yun ang pinaka gusto niyo pong mangyari sa inyo. Now, life is a mystery. Nagsisimula ang liwanag sa pinakadilim ng gabi. Then, if you are in that moment right now, na feeling mo nandun ka sa pinaka-downest moment mo, pinaka-dilim na mundo mo, at pinaka-hirap sa lahat ng pinagdadaanan mo, you need to be very excited. Kasi nire-ready na po kayo bagong chapter ng buhay niyo na mas magiging maganda kesa sa dati pa na pinagdaanan niyo. And again, this is Joseph Lim. Isa lang po gusto kong sabihin, the market is waiting, your dreams are pending. Useless lahat ng pinag-usapan natin kung wala kayong kakausapin pagkatapos nitong training na to. Again, this is Joseph Lim. Thank you po.